Buntis si Marites, 7 buwan na. Dahil nagigipit sa Maynila, napilitan siyang umuwi sa probinsya para doon manganak. Doon sa lumang bahay ng kanyang yumaong Lola Sima, isang bahay na minsan nang pinamugaran ng mga kababalaghan. Pagdating niya sa bahay, sana naman dito ako maging panatag. Tahimik ang paligid. Mas tahimik pa sa dati. Wala nang tumatahol na aso, wala ring dumadaan. Unang gabi pa lang, may nakakatindig balahibong pakiramdam si Marites. Pagtulog niya, may narinig siyang kumakaluskos sa kisame. Hay nako, pusa lang yan. Pero narinig niya ang isang malalim na buntong hininga galing sa taas. Nanlamig ang kanyang batok. Kinabukasan, nagpakita ang midwife sa baryo, si Aling Pasing. Matanda na pero batak sa panganganak. Marites, bago ka matulog mamaya, iharap mo lang sa tabi ang iyong tiyan. Huwag mong takpan ha? Ha? Bakit naman po? Tanong ni Marites sa midwife. Umiling lang ang matanda. Basta may gumagalaw tuwing gabi sa kapitbahay niyong mga bubungan. Ang hinahanap, mga sanggol at mga buntes. Napitlag si Marites. Habang natutulog siya, nagising siya sa tunog ng pakpak sa bubong. Biglang may kumalabog at may narinig siyang tinatawag siya sa paos at pabulong na boses. Marites, ibigay mo! Ang bata! Kinabahan siya na tila ayaw kumilos ang katawan. Sa kisame, may nakitang anumang anino na gumagapang pababa. Isang malaki, payat, maputlang babae na parang bangkay. May mahabang kuko at may pakpak na parang pinatong sa likod. Ang muka, lubog. Ang mata, pula at nangingintab. Isang manananggal. Takot na sambit ni Marites. Tinakpan niya ang tiyan habang pilit humihinga. Hindi! Hindi mo makukuha ang anak ko! Sigaw ni Marites. Biglang may malakas na katok sa pintuan mula sa labas. Marites! Huwag kang titingin! Hawakan mo ang tiyan mo! Sabi ni Aling Pasing. Nanginginig na tumakbo si Marites sa pintuan. Paglingon niya, wala na ang manananggal. Napadaing si Marites. Aling Pasing, hindi ko na kaya. Gusto ko nang umalis. Pero tumitig ang matanda sa kanya at seryosong nagsalita. Hindi ka pwedeng umalis. Hanggang di mo nalalaman kung bakit ikaw ang hinahabol niya. Napatigil si Marites sa sinabi ni Aling Pasing. Kinabukasan, nakaupo si Marites sa lumang sala, hawak ang mainit na tsaa habang kausap si Aling Pasing. Bakit ako ang hinahabol ng manananggal? Tanong ni Marites. Huminga ng malalim si Aling Pasing. Marites, may tinago sa iyong lola mo bago siya namatay. Ano po iyon? Ikaw ang apo ni Sima na magiging tagapagligtas laban sa lahi ng mga bangungot na yon. Ang sanggol mo ang susunod. Napamulagat si Marites. Kinagabihan, may narinig siyang kumakatok sa bintana. Sino yan? Walang sumagot, pero sa labas may mga itlog ng kugo na nakakalat sa lupa. Senyales ng pagtanda ng presensya ng isang manananggal. May narinig siyang boses ng babae na humahagikik. Malapit ko nang makuha ang anak mo! Nagtungo si Aling Pasing sa bahay, bit-bit ang isang maliit na kahon. Marites, ilagay mo to sa ilalim ng unan mo. Ano po ito? Tanong ni Marites. Buto ng bawang, balat ng sibuyas at langis. Panlaban. Pero bago pumasok, nakita nilang may mahahabang gasgas sa pinto. Parang ginawa ng matalim na kuko. Gabi. Natutulog si Marites, pero nagising sa kakilakilabot na tunog. May aninong lumapag sa bubong. Asawa mo'y wala, kaya walang makapipigil. Nanginig si Marites. Biglang bumukas ang ilaw sa sala. Narinig niya ang boses ni Aling Pasing. Umalis ka! Hindi mo pag-aari ang batang yan! Sigaw ni Aling Pasing.
Naglaho ang ingay. Kinabukasan, dinala ni Aling Pasing si Marites sa lumang baul ni Lola Sima. May nakita silang lumang diary. May nakalaban si Lola, isang matandang manananggal na tumalaga ng dugo ng mga sanggol. Pagtutuloy niya, "Lola, ikaw pala ang dahilan kaya ako ang pinupuntirya." Habang nagbabasa, may narinig silang malalim na boses sa likod nila. May narinig silang boses, "Hindi mo dapat binuksan yan." Paglingon nila, isang matandang lalaki, kapitbahay, si Karuben. "Hindi kayo ligtas dito. Sinusundan kayo." Napaubo si Karuben at lumabas ang itlog ng pugo mula sa bulsa niya. Natulala si Marites. "Karuben, bakit may itlog ka ng pugong daladala?" Dahan-dahang ngumisi si Karuben. "Ako ang tagapangalaga ng manananggal at ang sanggol mo ay para sa aming panganay." Bago pa sila makatakbo, tumubo ang matutulis na kuko sa kamay ni Karuben. "Tapos na ang oras ninyo." Isinugod ni Aling Pasing si Marites sa kwarto at sinara ang pinto. "Kailangan mong magdasal at hawakan ang tiyan mo." Sa labas, may narinig silang manlakas na sigaw at kaguluhan. At mula sa bubong, bumaba ang manananggal. "Ibigay mo sa amin ang bata." "Hindi!" sigaw ni Marites. Sa tindi ng takot at galit, biglang nagliwanag ang tiyan ni Marites, parang may kumikislap mula sa loob. Napatigil ang manananggal. Imposible! Hindi pa siya dapat nagigising. Tumayo si Marites kahit nanginginig. "Hindi ko siya ibibigay. Hindi sa inyo. Hindi kailanman." Sabay mula sa labas, bumukas ang pinto. Naroon ang asawa ni Marites, kakarating mula sa Maynila. "Marites!" sigaw ng kanyang asawa. Napangiwi ang manananggal. Umalis ang mga manananggal, pero alam nilang hindi pa tapos ang laban dahil gaganti ang nilalang sa gabi.